Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog. Wild confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Rico. Sabi nila, ang Boracay daw ang lugar kung saan mo makikita ang lahat, mula sa pinakamagandang paglubog ng araw hanggang sa pinakamagilid na sikreto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero para sa akin ng mga panahong iyon, ang Boracay ay hindi bakasyon. Ito ay isang pagtakas. Tumakas ako hindi dahil sa pagod sa trabaho, kundi dahil sa pagod sa isang buhay na unti-unti na akong kinakain ng buhay. 3 taon na akong nakatali sa isang corporate job sa Makati na walang ibang idinuot sa akin, kundi stress at peking ng ngiti. Idagdag mo pa ang pakikipagkalas ko sa isang long-term relationship na nauwi lang sa wala dahil sa kawalan ng spark. Ate J, gas-gas na ang linyang yan, di ba? Pero masakit pa rin kapag sa'yo na ibinato. Kaya heto ako. Bit-bit ang isang backpack at ang bigat sa dibdib, lumapag ako sa Katiklan. Pagkapasok ko pa lang sa bangka papuntang isla, ang init ng araw at ang alat ng hangin ay parang humahaplos sa mukha ko, na tila sinasabi sa akin na, Rico, kalimutan mo muna sila. Pagdating ko sa Station 2, hindi ako sa mga marangyang hotel nag-check-in. Pinili ko ang isang sikat na boutique hostel, yung mga lugar na shared ang kwarto pero social ang vibe. Doon kasi, madaling makahanap ng makakausap nang hindi mo kailangang magpaliwanag kung sino ka talaga. Gabi na nang maisipan kong lumabas. Ang White Beach ay punong-puno ng apoy, musika at amoy ng inihaw na pagkain. Pero imbes na makiparty, dinala ako ng mga paa ko sa isang medyo tago at tahimik na bar sa dulo ng Station 1. Doon, ang musika ay acoustic lang at ang mga tao ay hindi sumasayaw. Sila ay umiinom para makalimot, katulad ko. Umorder ako ng isang bucket ng beer. 1, 2, 3. Mabilis kong naubos. Sa pang-4 na bote, doon ko unang nakita ang 2 taong magbabago sa takbo ng gabi ko. Sa kabilang table, may isang lalaking mag-isa rin. Mukhang mas matanda siya sa akin ng kaunti. Siguro nasa early 30s. Malinis ang gupit, nakasuot ng linen na polo. Pero ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Tawagin natin siyang Mark. May aura siya ng isang taong matagumpay sa paningin ng iba, pero basag sa loob. At sa bar counter naman, nakaupo ang isang babaeng kanina pa, tila nakikipag-away sa kanyang cocktail. Siya si Elena. Maganda siya, Ate J. Yung tipong kahit magulo ang buhok dahil sa hangin ng dagat, may class pa rin. Pero kapansin-pansin ang bawat buntong hininga niya. Habang tumatagal ang gabi, ang espasyo sa pagitan ng aming mga mesa ay tila lumiliit dahil sa impluwensya ng alak. Nagsimula ito sa isang simpleng paghingi ng lighter. Excuse me, may lighter ka? Tanong ni Mark sa akin. Tumango ako at iniabot ang lighter ko. Mag-isa ka lang. Balik na tanong ko, dala na rin ng lakas ng loob mula sa beer. Parang ganun na nga. Mas madaling mag-isa kaysa kasama ang taong hindi ka naman talaga naiintindihan. Sagot niya na may pait sa boses. Napansin kami ni Elena na nasa malapit lang. Lumingon siya at tumawa ng bahagya. Isang tawang walang saya. Wow! Hugot agad? Akala ko ba sa Boracay tayo para magsaya? Pero bakit parang lahat tayo rito may dalang mabigat na maleta kahit wala sa hotel? Nagkatinginan kaming 3. Sa sandaling iyon, may nabuong koneksyon. Isang tahimik na kasunduan na kaming 3 na magkakaiba ang pinanggalingan ay pare-parehong naliligaw.
Rico, pagpapakilala ko. Mark, sabi ng lalaki. Elena, nakangiting pakilala ng babae sabay taas ng kanyang baso. Hindi namin alam. Ang simpleng pagpapakilalang ito ang magdadala sa amin sa isang silid, sa isang kama, kung saan ang bawat isa sa amin ay may itinatagong lihim na nakatakdang sumabog pagsapit ng umaga. Sa bawat tagay namin ng tekila, tila unti-unting natutunaw ang mga pader na nakapaligid sa aming tatlo. Ang malamig na simoy ng hangin sa Station 1 ay humahalo sa init ng alak na dumadaloy sa aming mga lalamunan. Si Elena ang pinaka-vocal sa aming tatlo. Habang tinititigan niya ang baso niya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang buhay na akala ng lahat ay perpekto. Alam niyo, simula ni Elena, ang boses niya ay medyo pumapyok na. Sa Manila, ako ang gold standard, magandang career, engagement ring na kasing laki ng buto ng santol at pamilyang laging proud sa akin. Pero alam niyo ba kung anong ginagawa ko rito? Tumakas ako sa sarili kong wedding rehearsal. 3 araw na lang, kasal ko na. Pero heto ako, nakikipag-inuman sa 2 estranghero dahil hindi ko kayang aminin sa fiancé ko na hindi ko na siya mahal. Natahimik kami ni Mark. Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito na mukhang prinsesa sa gitna ng dalampasigan ay isang runaway bride sa puso niya? Ramdam ko ang bigat ng binitawan niyang salita. Ang bawat buntong hininga niya ay parang pagpapakawala ng isang sikretong matagal na niyang ibinaon. Si Mark naman ay uminom ng diretso mula sa bote bago nagsalita. Engagement? Buti ka pa nga may tatakasan. Ako, Rico, Elena. Nandito ako dahil lang kaisa-isang bagay na pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Ang kumpanyang itinayo ko ay kinuha sa akin ng sarili kong kapatid. Tinraidor ako ng sarili kong dugo. Kaya nung dumating ako rito, ang plano ko lang talaga ay uminom hanggang sa hindi ko na maalala ang pangalan ko. Tumingin si Mark sa akin. Ang mga mata niya ay mapungay na pero may talim pa rin. Ikaw, Rico, ano ang kwento mo? Hindi ka naman pupunta rito para lang sa buhangin, di ba? Napayuko ako. Paano ko ba sasabihin sa kanila? Paano ko aaminin na ang dahilan ng pagpunta ko rito ay hindi lang dahil sa breakup o sa trabaho? Ako? Sabi ko habang pinaglalaruan ang label ng beer ko. Nandito ako kasi pakiramdam ko hindi ko nakilala ang sarili ko. Nabubuhay ako para sa expectations ng iba. Lahat ng desisyon ko mula sa kurso sa kolehiyo hanggang sa kung sino ang dapat kong mahalin, idinikta ng magulang ko. Akala ko malaya na ako nung nag-break kami ng ex ko. Pero nirealize ko, wala pa rin akong direksyon. Takot akong mag-isa, pero mas takot akong makasama ang mga taong kilala lang ako sa pangalan pero hindi sa pagkatao. Sa gitna ng aming mga confession, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isang tipikal na pabigla-biglang ulan sa Boracay. Ang mga tao sa beach ay nagsimulang magtakbuhan para sumilong. Kaming tatlo, dahil sa dami na nang nainom, ay nagtatawanan lang habang nababasa. Wala na, basang-basa na tayo. Sigaw ni Elena habang itinataas ang kanyang mga kamay sa ulan. Sa hostel ko na lang tayo tumuloy. May dala akong 2 bote pa ng alak doon na hiningi ko sa hotel bar kanina. Nagkatinginan kami ni Mark. Sa puntong yon, wala na kaming pakialam sa delikadesa o sa kung anong iisipin ng iba. Ang mahalaga lang ay ang init ng samahan naming tatlo sa gitna ng malamig na ulan. Naglakad kami? O mas tamang sabihin na nagpagiwang-giwang kami patungo sa boutique hostel kung saan din pala ako naka-check-in. Ang maliit na twist, si Mark din ay doon pala tumutuloy pero sa magkakaibang dorm rooms kami. Wag na kayo sa kwarto nyo, aya ni Elena nang makarating kami sa hallway. Kumuha ako ng private room, yung may malaking kama. Doon na lang tayo mag-usap. Ayoko pang matapos tong gabi na to. Ayokong magising bukas at maalala na kailangan ko nang bumalik sa totoong buhay. Pumasok kami sa kwarto ni Elena. Ang amoy ng lavender at aircon ay bumungad sa amin. Ang tanging liwanag ay ang mula sa lampshade sa tabi ng kama.
Isang malaking king-size bed na mukhang napakalambot. Doon kami naupo sa sahig muna. Inubos ang natitirang alak habang ang ulan sa labas ay tila nagiging background music ng aming mas malalim pang pag-uusap. Habang lumilipas ang mga oras, ang usapan ay hindi na lang tungkol sa mga problema. Nagsimula na kaming magbiro, magbahagi ng mga pangarap na hindi natupad, at mga pagnanasa na matagal na naming kinimkim. Ang distansya sa pagitan ng aming mga katawan ay unti-unti ring nawala. Si Elena ay sumandal sa balikat ni Mark, habang ako naman ay nakasandal sa paanan ng kama, nakatingin sa kanilang dalawa. May kakaibang tensyon na nabubuo. Isang tensyon na hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa pagkilala na kaming tatlo ay pare-parehong sirang tao na naghahanap ng panandaliang pagkumpuni. Ang ganda niyo tignan, bulong ko. Tumingin sa akin si Elena at ngumiti. Halika rito, Rico. Huwag kang malayo. Dito tayong tatlo. Ngayong gabi lang, walang humusga. Ngayong gabi lang, tayo lang ang nakakaalam. Umakyat kaming tatlo sa malaking kama. Magkakatabi. Sa gitna si Elena, sa kaliwa si Mark, at sa kanan ako. Nakatingin kaming lahat sa kisame, habang ang lamig ng aircon ay unti-unting pinapatuyo ang aming mga basang damit. May sikreto pa ako. Biglang sabi ni Mark, ang boses niya ay mahina na at parang paos. Hindi lang pera ang kinuha ng kapatid ko sa akin. Kinuha niya rin ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Kaya nung nakita ko kayo ni Elena kanina, parang gusto ko lang maramdaman uli na may kasama ako, na hindi ako tatalikuran. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Mark at ang kabilang kamay naman niya ay hinawakan ang kamay ko. Hush na, Mark. Nandito tayo, walang aalis. Pero habang nakahiga kami roon, naramdaman ko ang paggalaw ni Elena. Humarap siya kay Mark at dahan-dahang hinaplos ang mukha nito. Pagkatapos, lumingon siya sa akin at hinila rin ang mukha ko palapit sa kanya. Ang init ng hininga niya ay amoy alak at mint. Anong mangyayari sa atin bukas? Tanong ko sa gitna ng katahimikan. Bukas ay bukas, sagot ni Elena. Ang mahalaga ay ang nangayon. Ang mahalaga ay ang tatlong lihim na nandito sa loob ng kwartong ito. Sa sandaling iyon, ang unang halik ay naganap. Hindi lang ito halik ng pagnanasa, kundi halik ng desperasyon. Isang desperasyon na makaramdam ng buhay sa gitna ng pagkamanhid. Pero ang hindi namin alam, habang lumalalim ang gabi at mas nagiging matindi ang aming paglalapit, may isang malaking katotohanan pa na hindi nababanggit. Isang katotohanan na magbubuklod sa aming tatlo sa paraang hindi namin inaasahan. Nagsimulang maghubad ng polo si Mark at si Elena naman ay dahan-dahang tinanggal ang strap ng kanyang summer dress. Ako? Nakatitig lang ako sa kanila. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Ito na ba yun? Ang wild confession na madalas ko lang mapanood o mapakinggan. Pero bakit parang may mali? Bakit parang may kulang sa kwento ni Mark at Elena na hindi pa nila sinasabi sa akin? Habang ang mga balat namin ay nagsisimulang magdikit-dikit, isang cellphone ang biglang umilaw sa ibabaw ng nightstand. Isang wallpaper ang nakita ko sa phone ni Elena bago niya ito mabilis na itinubob. Isang litrato ng tatlong tao at ang isa doon ay kamukhang kamukha ko nung bata pa ako. Napatigil ako. Tumingin ako kay Elena. Pagkatapos ay kay Mark. May connection ba kami na higit pa sa gabing ito? O sadyang mapaglaro lang ang tadhana at ang alak? Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang pagnanasa na kanina lang ay nag-aalab ay biglang nalamigan ng kilabot nang mapansin ko ang wallpaper sa cellphone ni Elena. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa screen na yon bago pa man niya ito mabaligtad. Elena, sino ang nasa litratong yan? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig na. Napatigil si Elena. Ang kanyang kamay na nasa balikat ni Mark ay nanigas. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, mula nang magkita kami sa bar, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na mas malalim pa sa takot na ikasal. Wala to, Rico. Luma na to.
Mabilis niyang sagot, pero huli na. Inabot ko ang phone at kahit nag-aalangan siya, nakuha ko ito. Binuksan ko ang screen. Isang lumang litrato ito ng isang pamilya sa harap ng isang ancestral house sa probinsya. Sa gitna ay isang batang lalaki na kamukha ko. At sa tabi niya ay isang batang babae na may nunal sa kaliwang pisngi. Eksaktong katulad ng kay Elena. At sa likod nila, ang isang batang lalaki na may seryosong mukha. Si Mark, magkakapatid tayo. Bulong ko. Ang salita ay parang lason sa dila ko. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa amin. Si Mark ay napaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Hindi tayo magkakapatid sa dugo, Rico? Mahinang sabi ni Mark. Pero iisang tao ang sumira sa ating lahat. Ang amain mo, ang tatay-tatayan ko, at ang lalaking nag-ampon kay Elena. Dito na sumabog ang katotohanan. Ang 3 lihim na dinala namin sa Boracay ay nagtagpo-tagpo sa isang masalimuot na nakaraan. Si Elena ay hindi lang basta tumakas sa kasal. Tumakas siya dahil nalaman niyang ang pakakasalan niya ay ang anak ng lalaking umabuso sa kanya noong bata pa siya. Ang lalaking tumayong ama rin sa aming dalawa ni Mark sa magkakaibang panahon at pagkakataon. Si Mark, ang kapatid na tinutukoy niyang nagtraidor sa kanya, ay hindi pala tunay na kapatid, kundi ang biological son ng aming amain na kinuha ang lahat ng mana na dapat ay para sa aming lahat. Kaming 3 ay mga biktima ng iisang siklo ng panloloko. Ang gabing ito, na akala namin ay isang wild escape, ay naging isang malupit na reunion ng mga kaluluwang pinaglayo ng karahasan at kasinungalingan. Nawala ang libog, nawala ang pagnanasa. Ang natira ay ang hapdi ng katotohanan. Imbes na pagtatalik, ang nangyari sa ibabaw ng kamang iyon ay ang pag-iyak ng 3 taong sugatan. Nagyakap kaming 3, hindi bilang magkakasintahan, kundi bilang mga taong sa wakas ay nahanap ang tanging mga nilalang na makakaunawa sa kanilang sakit. Pagsapit ng umaga, habang sumisikat ang araw sa dalampasigan ng Boracay, magkakasama kaming lumabas ng kwarto. Hindi na kami yung mga estrangherong puno ng pait. Alam naming mahaba pa ang laban para makuha ang hustisya laban sa mga taong sumira sa aming pagkatao. Pero sa unang pagkakataon, hindi na kami mag-isa. Iniwan namin ang kama, ang alak, at ang mga lihim sa loob ng kwartong iyon. Paglabas namin sa pampang, ang alon ay tila naghuhugas sa aming mga nakaraan. Ang Boracay ay naging paraiso na nga dahil dito namin natagpuan ang katotohanang magpapalaya sa amin. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang kwento ni Rico, isang patunay na kahit gaano kalayo ang takbuhan natin, laging hahanap ng paraan ang tadhana para pagharapin tayo sa ating mga nakaraan upang tayo ay tuluyang makalaya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong hatid ng ating mga kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa gabing ito. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong imbitahan na mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Huwag niyo ring kalimutang i-follow ang aming official Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit at makabuluhang mga kwento. I-share ang video na ito at i-comment ang inyong mga saloobin. Gusto naming marinig ang inyong panig. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ako ang inyong Ate J, nag-iiwan ng paalala. Ang katotohanan ay maaring masakit, pero ito lamang ang tanging magpapalaya sa atin. Maraming salamat at hanggang sa muli.